So yun ang nakita natin, yung mga inahin na mayroong mga sisiw. Yan kung paano, kung gusto mong maging maganda ang resulta ng iyong breeding. Kaso lang dito, pag hindi ka rin aware na ito, more percentage of mortality yung namamatay ba. Yan, mga sisiw yan sa makunod sa kanilang ina. Yan, yung mga sisiw yan, hindi nyo nakita, pero yun yung mga sisiw na nakita natin. Yan, more percentage of mortality kung hindi kayo marunong yan. Yung isa naman, so pakita ko lang sa inyo yung pinaka maganda kong inahin, yung tikito. So yan rin yun din sila. Yung mga sisiw niya nandiyan rin, hindi, sumama rin sa kanya. Kita nyo ba? Yung mga sisiw sumama sa kanya. Ayan kung paano kayo nagbe-breeding upang more percentage of winning ka. So dito, pag ganyan naman ang pagbe-breeding mo, medyo ano kasi yun medyo, as what I said, more percentage of winning but more percentage of mortality rin pag hindi ka marunong. So ano bang gawin natin upang less percentage of mortality ang mortality ang mga manok natin? Ang gagawin lamang natin ay kailangang iano natin sila. So kailangang mayroon kang inano mo ba, immune mo siya. Kahit na B1 lang, B1 dito. Yan. So, pang hindi madaling sipunin, ganyan lang. So, kailangan mayroong ano mo yan, immune mo. Immune niya. Baka hindi kayo marunong mag-immune sa mga mga stray. Very easy lang ang gagawin nyo. So, yung mga yung mga pagkain ng manok ay diyan mo ilagay yung immunization. Ibigay mo sa kanila upang makakain sila. Hindi mo na inilagay sa kanilang mata, puwet at sa alinmang bahagi ng kanilang katawan. Ganyan lang kung mag-immune ka pag maraming mga manok mo. Ganyan upang madali. Pag thousands ang manok mo, hindi ka marunong, wala. Hindi mo sila na-immune lahat. So ganyan lang ang gawin mo, kahit B1 lang. Kahit na hindi na yung lasuta. Mas maganda pag yung lasuta with bronchitis, yun, mas maganda yun. Kaso lang may kamahalan ng kunti. Ngunit yun ang dapat natin gawin kung gusto natin na ang breeding natin ay maganda. So anyway, ang purpose natin upang manalo yan. Ayan sila. Yung mga sisiw. Sumama sa inahin. Yan ang inahin. Nilagay ko sila sa labas upang, ngunit dito, very less ang survival. Less percentage ang survival nito. Kahit na noon, nilagyan ko ng immunization. Still, sa dami-dami ng mga sisiw ko, isa, dalawa lang ang survive. So dito, less percentage ang survival, ngunit more percentage of winning na naman. So, ano tayo ngayon? Anong pitsa ngayon? 27 ngayon. 27 ngayon, on the 29th, mayroon isa sa mga sisiw ko na nagsusurvive, naging fighting cock, ay isalang na sa competition dahil ibinigay ko yun sa kapitbahay ko. Yun lang ang isa. Dalawa sila ang nabuhay. Ang isa nanalo, kaso lang namatay rin. Yung isa
Yun na, isa lang na sa competition dito. So, hindi naman tayo magpupusta dahil hindi ako pumunta sa mga maliliit na sabungan. Doon ako sa mga malalaking sabungan. So, yeah, how many days from now? 3 days, yata. 2 days from now, isasalang na sa competition. Ipapalam ko sa inyo pag hindi ko nakakalimutan kung yun ba ay manalo. Ngunit, ano na yun? 80% ang belief ko na mananalo yun. Yan. So, ganyan ang mga estilo nyo kung gusto nyo more percentage winning. My friend, hanggang more pa ang mga ibibigay natin sa inyo ng mga tips. So, what I said, wala akong mga itinago dito sa inyo. So, benefited yung mga subscribers ko na naparito dahil sa lamang ka talaga sa sabungan. Dito ka, basta napanood mo lahat ng mga video ko rito, hindi kayo maghihinayang. You will never regret na naparito ka sa channel natin. Ito mga session natin, ano to? So lang, binili ko lang itong inahin to. Salihats to. Salihats. Kung hindi lang ako niloko ng binilihan ko to. Yung kapitbahay ko kasi, may mga magagandang lahi sila. So, binintay na sa akin dahil yung binigay ng bimig sa akin, yun, inubos lahat ng mga Belgian ko. Ng Belgian ko, dalawang aso ko, yung kumain sa kanila. Ayun, bumili lang ako ng mga inahin. Yung isa yung nakita nyo kanina, yun ang trio, ETK trio yun ang yung naiwan. Ito, binili ko lang to ng 500 sa namin, sa kapitbahay namin. Aywan ko lang, titingnan natin kung maganda ba ang nito, resulta nito. Ngunit malalaman mo, my friend, kung maganda ba ang resulta ng lahi mo. Ibibigay ko sa inyo ang tips sa next nating post kung paano mo malalaman na ang lahi mo ay nagkiklik yung breeding mo. Yun ang ibibigay natin sa inyo na tips upang malalaman mo, upang talagang malalamang kayo, or malalamangan mo pa ako pag sinunod mo to lahat. Talagang minsan malalamangan mo pa ako. So next time na naman tayo magpo-post. Have a blessed day sa lahat ng lahat.